Hello guys. For today's lesson, ang ato naman i-tackle is about sa doors and windows. So sa nagligad, we talk about floor plans, elevations, sections, and reflected ceiling plans. So dugang ko lang sa definitions ng floor plan is halin sa atong National Building Code. So floor plan drawn to scale siya of not less than, pwede ka mo kataas, pero not less than 1:100 ang scale, showing grid lines and complete identification of rooms or functional spaces. So, amo lang na siya guys ang definition sa aton nga National Building Code. And amo na ang ilang na required. So, sa elevation naman niya, at least 4. So, front, rear, left and right. Same scale as floor plan, showing grid lines. Natural ground to finish grade elevation. Floor to floor heights, door and window marks, type of material, and exterior finishes. Adjoining existing structure, para sabi, may existing structure sa kilid ya, sa propose mo nga construction. So, gina-hatch mo na siya sa diagonal line. Hatch mo ang bilog nga area nga existing, then i-label mo siya as existing structure. So, muna siyang ginanamin niya. If any, and shown in single hatch line. Same man gali. Once again, ano na siya, reflect nyo na siya sa inyong elevation. So, dapat i-reflect nyo naman na siya sa atong floor plan. So, i-hatch nyo man na ang area nga na. I-draft nyo danay, i-hatch nyo ang area, then label it as existing. Muna siya para for easy identification, kag hapos basahon sa plan. So, balik kita sa aton nga lesson, which is doors and windows. So, itong doors and windows. Same gyapon ang aton example. Balik kita sa doors and windows. So, like sang example ko ligad, dapat nakabot ang sa inyong floor plan ang mga marks. Sabi, window W5. Dapat nakaspecify mo na siya sa inyong plan. Window W5. Para po siya pangitaon. Window W5. Aluminum frame sliding window with 4.5 mm thick clear glass panel. Then, nakaspecify na siya ang iya height from finished floor line. Ang iya nga height from iya nga base pakadto sa window sill which is 1 meter. Then, nakaspecify man ang height niya from window sill to finished floor line. Then, nakaspecify man if pila ang iyang dimension, ang dimension sa isa ka panel and ang kabilugan. So, naka-specify mo na siya guys if ano siya nga klase sa window. So, if may arrow siya, that means sliding window siya. Kung may ano siya, may broken line siya na nagapa-triangle, same man sa aton nga doors. So, meaning siya mas-swing mo siya pasaka or padalong. So, muna siya, owning na siya tawag, owning window. Then, if may ara ka fix nga glass nga, hindi siya pwede mabuksan. So, buta mo na siya, fix. Then, kung combination, so, specify mo na siya kung din ang fix ka, kung din ang sliding. So, sa doors naman, same man. Kung sliding siya or swing. Then, muna siya yung mga doors and windows. Specify naman ang iyang design. Design sa mga door ang gamit. Kag kung ano ang material mo ang gamit. Wooden type pala siya, PVC, or glass na. Specify na siya. Then,
Okay. Tapos natas sa doors and windows. Kung wala na siya guys, then gina specify pag na siya sa elevation ta kung diin ang marks kasaway ko ginabutang kay hindi makita mayo ang elevation kumbaga syempre elevation na mo dapat pagkita sa client nami kaso ano na makita sa client may mga marks yung mga windows ang W7, W5, W1 why ko siya ginabutang ma-identify man siya sa floor plan so I think no need naman guro ibutang siya sa elevation eh aside from perspective elevation ang ilan to sa client mo so dapat presentable man siya I don't know kung paano siya himo presentable siguro pwede siya butang i-light lang siya pero so your choice naman na if butang niyo pero ako why ko siya ginabutang so kung gusto niyo standard gid so dapat i-specify niyo na siya may mga plans mo kung ginaobra nga naka-specify pero most of the time why ko butang then okay naman to sa door details so kung isa guys ginabutang pag gina siya ang location sang inyong doors and windows. There's par sabi sa door D1. So gabutang na kamuda sa babaw sang location. Sabi location door D1 from gabutang nila receiving area. Para paglantaw sang manog obra sang door makita ito yun if din ibutang ang door nga na. Pero sabi door D2 so, ang door dito ara sa bedroom 1. So, ginabutang mo na siya. Location, bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3. Same man sa Windows. So, kung sa Windows na, damo-damo na nato yun. Muna nga why ko gabutang sang location kay budlay siya. Budlay, hindi man budlay. Tapos siya, pero mauti lang siya. And if gadali ka mag-obra sang plans, hindi siya maasi-asi. Dapat i-specify mo gud if din nga area mo gamit ang window nga na. So sa pagkadamo-damo kay pareho man ang window, mabudlay mo uti. Then kitchen o floor and ceiling finishes. So ang schedule of floor guys, kinabutang mo na siya most of the time. Wait lang. Floor lang. Sa takot. Project tas ang patas sa DPWH. Halin ko gali sa una sa DPWH Regional Office sa may Fort San Pedro. So, I worked there for 3 years. 2 years sang init pa ko license. So, I worked there as an engineering assistant. Kumanog draft man ko sang plans. Then, I worked 1 year as architect 1. Pero job order. So, after na nag-resign ako, then, rin ako sumpong sa ISEC. Special projects. So, floor plan. Wala siya.
schedule. Wait lang. So, amo ni siya guys ang atong schedule of floor. Schedule of floor or floor tile layout plan. Kaya nakabutang na siya ang legend kung ano ang tiles na ginagamit, kung anong finishes na ginagamit sa specific na area. Or sabi, ang ginagamit ko is ang polished tiles, beige color, and 0.60 by 0.60 meters ang iyang dimension. Then may gamit ng rustic tiles, 0.30 by 0.30 meters. Then step tiles, 0.30 by 0.60. Rustic tiles, 0.30 by 0.60. Then, kita na siya sa floor plan. Sabi, ang aring area is F2. So, F2 is rustic tiles, 0.30 by 0.30. Meaning, amo na siya ang ginagamit nga tiles sa area nga natin. So, that is your schedule of floor. Post mo na siya. Post mo na siya, bro. Per sabi, nga rin. Gin-specify mo lang if din ang gamitan mo sa tiles nga na. Kung ano finishes ang ginamit mo. Para, slamp siya. Ay, na siya, stone texture outdoor tiles. Dark colored, rough outdoor tiles. So, gonna specify na siya, guys, if ano ang yung mga measurements. Okay. Next is kitchen details. So, wala man tagawa na details sa kitchen. Pero ang guro, ang sa kitchen details guro gina detail ta ang kung din ta ginabutang aton ng mga range, kung din unang kataas ang aton kitchen cabinetry, kung anong material ang gigamit sa tiles ng aton sink na gina-detail asang ka sa kitchen. Same man sa CR. So, may ara man ka project na gina-detail ta ang CR. Tao to na lang. Try na lang. A1. So, this is an example sa toilet detail. So, gina-detail mo na ang toilet. Why siya naka-detail sa sa floor plan. So, gina-detail pagod siya. Gina-blow up. So, ginagamit na is 1:50 meters. So, times 2 lang, 1:100. Then, gina-specify na siya ang location sa laboratory, water closet, shower, floor drain, then may measurement na siya. And tiles. Same man sa iyang section. Gina-section man siya. TNB section through A.
nabutan ko din ng pin light, din mo ginabutan ang shower mo, ang ceramic tiles, kung pilang ang dimension niya, kung ang ceramic lavatory mo, ano nga design ang gigamit, kung ano ang measurements ng ceiling line mo, and ano kataas ang imong mga tiled nga wall. Then ang siruho sang tiles mo, ang deklibe kung din padto. And gina-specify na siya sa imong toilet detail. Kapin pa if ang toilet mo is iya sang mall, and gina-specify na siya. Gina-section gina siya, gina-specify if ano gina blow up, gina-label, gina-butang sang dimension ang from urinal to urinal na importante na guys. So that is toilet detail. Then sa stair detail, balik kita to sa mga sample din. So this is stair detail. So like sa example ko ang gina-specify if pila ang height from floor to floor, then kung hindi ang iyang landing, kung pila ang height sang landing niya, then gina-specify mo na siya ang from floor to floor din ang iyang landing, yun ang iyang first step, and specify na siya sa stair detail. Then next is nagpunta mo lang this detailed plan. So wala na may detailed plan ito. And ang iyang sectional detail. So muna siyang sectional detail. Yeah. Specify if din ang stair beam. So aside that guys sa stair detail, kaya gina-specify ito pagkat ang iyang railing design niya. So from this part, gina-blow up siya. Then nabuta ang dimensions sang stair, sang iyang railings, kung ano nga material ang ginamit. Then may araman ng handrail detail, ang handrail post siya, if anong detail yan. Then may steps detail, pagkita if pila ang height sang kada steps, pila ang iyang landing, pila ang iyang treads, specify na. Then muna siya. Tapos sa architectural. So pwede na set of plan ng architectural lang. Tapos ko sa atong additional quiz. Quiz lang nanay. Bali ang atong set of plan as a requirement for finals. I-tingog lang sa finals. Bali mo na siyang final exam niya from architectural down to ang batang makalabot structural. Left on to lang. Pero matag ko sa few overview sa plumbing and electrical structural. So sa next meeting, structural naman ta. So that's all guys. Bye.